tumambak sa channel natin at ang ibabahagi ko sa inyo ay kung paano ang paggamit ng grinder, ang tama at safety, no? Kasi marami akong napapanood lalo na sa sa Facebook, yung mga nagre-reels, no? Simula nung nauso yung reels at may mga nagre-reels kasi na nagpapakita ng sweldo nila malaki. So dumami na rin yung gustong mag-reels at yung mga nagre-reels ay nagiging instant teacher na rin sila, nagiging instructor na rin sila, at kung ano-ano na lang ang itinuturo, no? So ito yung grinder natin, no? Tinanggalan na natin ng guard kasi ganito palagi ang makikita ko sa Facebook. At ang sinasabi ay yung safe daw na paggamit ng grinder. So tingnan nyo naman ang itsura ko. Ganito ang nakikita natin palagi, no? So, naka-chinilas lang, naka-short, naka-sando, no? Minsan may salamin, minsan wala, no? Kadalasan iba wala pang salamin. So doon pa lang yung sinasabi nila na safe daw yung paggamit ng grinder. At kung gumamit sila ng grinder, itong grinder nila ay walang guard, no? Kaya yung guard, tinanggal nila yung guard. At pag gumamit sila ay papunta doon yung talsik ng baga, no? Pag ganyan sila kung gumamit, papunta doon. Kasi ang katwiran nila, safe daw yun kasi ang baga papunta doon, hindi papunta sa kanila, no? Pero sa bagay na yan ay mamaya-maya na natin talakayin kung paano ba talaga ang safe na posisyon ng paggamit ng grinder. Pero yung talakayin natin sa ngayon, yung safety na sinasabi, no? Paano ba safety? So kung ganito itsura ko sa mga marurunong safety na ba yan? So para sa akin ay wala ni kahit na saan mo ang gulo tingnan ay safe yan. O safe, ganito itsura ko ay hindi safe, no? Kaya sa mga baguhan, mga bagong gustong matuto at yung mga nagdi-DIY, hanggat maaari huwag kayong papaniwala doon sa mga nagtuturo na wala man lang kaproteksyon sa katawan tapos sabihin nila safe daw ang ginagawa nila. Okay, no? So magbibihis lang ako, ipapakita ko sa inyo kung ano ang safe, no? So mga lode, no? Ito na, ito yung itsura ng safe, no? So naka safety shoes, may pantalon, may sambra, no? Meron din tayong gloves, no? So tingnan natin yung gloves natin para masabing safe talaga. So kung safety lang din ang pag-uusapan, tumutukoy yon sa PPE, yung personal protection equipment ng isang trabahador. So kung safety ang pinag-uusapan, so ganitong isura ng safety, no? Mayroong safety shoes, may pantalon, may sambra, may bonnet, mayroong salamin, may gloves, no? At yung pinakamalaga sa lahat, itong guard ng grinder ay wag na wag nyo tinatanggal dahil ito talaga yung ultimate safe, no? Kaya nilabas to sa manufacturer na may ganito kasi isa ito sa sa safety feature ng isang grinder. So pag tinanggal nyo ito, gaya nito, so hindi na siya safe. So ngayon, yung naman, no, yung posisyon naman ng paggamit kung sa akin, kung ako gumagamit, ay papunta dito sa akin yung talsik ng baga. So, ganyan. So, ganyan. Para sa akin, yun yung safe. Bakit kamo? Kasi kung papunta doon, pagamitin natin to, kung papunta doon ang baga,
what if kung meron kang kasama na nandoon? So, di siya naman ang tinamaan. What if kung merong salamin? Malapit ka sa salamin. So, yung talsik ng baga, itong grinder, ay dumidikit yan sa salamin. So, pagka may salamin doon, eh, malamang napuno na ng talsik ng grinder yung salamin. So, para sa akin, hindi siya safe. Ito naman, so, papunta dito. Walang ibang pinupuntahan yung baga kundi dito papunta sa akin. So, hindi safe para sa akin, no? Or kung mayroong tao doon, tatamaan din kung iiwas natin ang katawan natin. So, kaya nga tayo may sambra, may pangloob tayo. Kaya nga tayo nagsuot ng sambra para maharang natin yung baga. Para hindi tayo makatama sa iba. Diba? Iharang natin yung katawan natin. Safe siya kasi tatama sa pantalon, tatama sa ano. At yung iba ay gumagamit ng apron. No, ito, ano, kasama ito sa PPE na tinatawag. No, yan ang sinusuot ito. Sa ibang lahi ay hindi ito nawawala yung apron. No, para tayo kusinero nito. So, yan. Tatali dito sa likod at ito talaga yung safe, no? Kahit na heavy ang grinding mo dyan, pag meron kang ganito, ay safe ka talaga. Hindi ka mapapaso, hindi ka whatsoever na kung anong mangyari sa'yo. So ako, kahit na nandito lang ako sa bahay, ay nagsusuot talaga ako ng safety shoes, pantalon, tsaka sambra. Kasi hindi natin masasabi kung ma-aksidente ka. Kahit na sanay na tayo gumamit ng equipment, at hindi rin natin maiwasan talaga na magkamali. So ito, kaya ganito ang papunta dito, yung ikot ng grinder, ito safe ito sa ipit. No, hindi ito nag-iipit. At kung bakit meron siyang guard dito, ito kasi, itong grinder na ito, kapag papunta dito yung ikot niya, ganyan, nagkakaroon lang siya ng problema kapag napunta na dito yung pinuputol, no? Nahahatak niya. So kaya nga siya may guard siya. Kasi hanggang dito lang siya, no? Kung nakabunggo siya dito, wala siyang pagkakataon na hilahin niya yung talim. Yung kasi meron siyang guard. So yun ang purpose ng guard. So hindi na siya aabot na hanggang dito para magkaroon ka ng problema. At the same time, kung ito talagang hindi maiwasan, maipit, ito mabali, mahaba yung pinuputol mo, din na ipit, so ito mababasag. So habang umaandar yan, pag nabasag, tatalsik yan. Ang guard ang sasalo nung talsik ng talim, no? Hindi ka makadisgrasya. Pero kapag ganito ang gamit mo, so, tinan mo, wala man lang siya katakip-takip. Pag naipit yan, sabog yan. So, kung saan-saan yan makakarating, makakatama ka sa katabi mo o ikaw mismo ang tatamaan. So, kaya ito, hindi ito advisable na gumamit sa ibang kumpanya. Pag ganito ang grinder mo, nakita ka ng safety, sigurado 1 linggo ang suspension mo, no? Hindi ka makakapasok ng 1 linggo. So, kaya tandaan nyo yan. Kaya nakikita natin sa mga nagre-reels sa Facebook, ganito, no? Yun yung mga taong hindi dumaan sa safety, no? Hindi nakapagtrabaho ng sa safe environment, ika nga, no? Diyan lang sa tabi-tabi lang, natuto lang, nagturo na kung ano-ano. Hindi sila nasubukan na nagseminar ng safety, hindi nila nasubukan magtrabaho sa kumpanya na may safety officer. Kaya gano'n na lang. So kung ikaw gusto mong matuto, gusto mong mag-DIY, no, at
may gamit ka, wag na wag yung gayahin yung nakikita nyo na nagtuturo na yung safety na wala namang ka safety sa katawan, no? At tinatanggal pa itong guard, no? So ngayon ang kasi yung iba ipinipilit talaga nila, nasanay na sila gumamit ng grinder na doon papunta yung baga, no? Wala na tayong magagawa doon. So pwede naman as long as na hindi lang maipit. Kung ganyan, pahila ka, pahila siya. At wag lang dumating dito yung pinuputol mo sa gawin na to, dahil pag dito yan nakarating, kikikback yan, pupunta dito yan, hindi mo makontrol. So yun na, doon nagsimula, nababasag, nabibitawan yung grinder na umaandar. Okay lang yung grinder na ganito, trigger type safe to. Yan. Yung ganito, safe din to. Yung hindi safe, no, kung bibili kayo ng grinder, ay yung toggle switch. So yung toggle switch, hindi nyo alam kung yun ay nakaswitch o hindi. Ngayon, isaksak nyo, nakaswitch pala, kusa nga andar. So ito, nakikita nyo na hindi siya naka-on. Kaya safe siya isaksak. So kung naka-on man siya, di siyempre, ano nyo na to. Ibaba nyo na to. So yung mga ngayong grinder, safe to gamitin. Pero yung dito, yung makalumang model, no, unsafe yun. Okay, no, sana mga lodi, meron kayong na nakuhang ideya, no, naintindihan nyo kung bakit hindi at hindi kailangan talaga kahit kailan na tinatanggal itong guard mo. So kadalasan sa mga mason, yung nagtatabas ng tiles, talagang tinatanggal nila to kasi ang katwiran nila, hindi nila makikita yung kanilang kinakating. Kasi kung papunta nga naman dito, yung guhit ng tiles ay matatakpan ng alikabok, hindi nila makikita. So ginagawa nila ay pinapapunta nila yung ano doon, yung talsik, no? At yun naman hindi naman siya ganong delikado dahil malambot lang ang tiles. Hindi kagaya ng bakal, talagang delikado. At isa pa, kaya nila tinatanggal minsan kasi yung mga ano natin, yung diamond cutting disc ay hindi magkasya dito sa guard. No, pero nagagawa naman ng paraan yun. Pero ako, kahit na cutting disc pa yan o diamond cutting disc pa yung ginagamit ko, hindi ko talaga tinatanggal yan. Okay mga lodin, so sana may unawaan kayo sa video natin. Kaya lang naman ako nag video dahil talagang nakakairita na yung mga nakikita mo sa social media na nagtuturo na kung ano-ano, no? Minsan katangahan na lang yung tinuturo at minsan ang views napakarami at ang comment doon ay umaayon pa sa video na katangahan lang ang itinuturo, no? Kung ganon ang mangyayari, so malamang dadami din yung tanga, dahil tanga na nga yung nagbigay ng video, ginaya pa, malamang tanga rin yung gagaya, no? Masakit na katotohanan, pero ganon talaga mga lodi. Okay.